Mahigit 6,000 missiles at drones ang inihanda ng Hezbollah upang atakihin ang Israel. Pero ayon sa report ng Jewish News, ang nasabing mga libu-libong missiles at drone ay winasak ng Israel nang ito ay magsagawa ng preemptive strike sa Hezbollah sa 40 lugar na kontrolado ng militanteng grupo sa southern part of Lebanon. Ang naturang preemptive strike ng Israel sa Hezbollah ay ginawa nang makadetect ang IDF na ang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran ay naghahanda na upang atakihin ang Israel gamit ang libu-libong missiles at drones. Kung baga, sa halip na aatake ang Hezbollah sa Israel, ay inunahan na ito ng kampo ng IDF. Nabulabog ang militanteng grupo nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagsabog. Ayon sa balita, lampas 100 warplanes ang ginamit ng Israel upang atakihin ang 40 lugar na kontrolado ng Hezbollah sa Lebanon, at kinumpirma mismo ng IDF na more than 6,000 missiles at drones ang tahasang winasak ng Israel. Ayon sa report, ang naturang mga missile launchers at drones ng Hezbollah ay nakaprogram na sana alas 5 ng umaga upang atakihin na ang Israel, at target daw ng grupo ang sentro ng Israel kasama na ang Tel Aviv. Ito ay kinumpirma naman ng The New York Times. Pero sa tulong na rin ng mga Western intelligence officials, agad itong nakapagtimbre sa pamunuan ng Israel. Kaya naman agad na nagplano ang IDF upang maunahan na ang kalaban. At nang magsagawa ng preemptive strike ang Israel, tinarget nito ang mga missile launchers ng Hezbollah at kumpirmadong wasak na wasak ito. Bagamat hindi naubos ang kagamitan ng Hezbollah, agad itong nag-reply at umatake sa Israel gamit ang 320 na missiles. Ayon sa report, merong mga Israelita na sugatan sa naturang paghiganti ng Hezbollah. Ayon sa Israel, lahat ng kanilang mga tinarget na lugar ng Hezbollah, ito ay nasa open area. Pero ayon sa IDF, aminado sila na mahirap din ang ibang mga lugar na pinagkukutaan ng Hezbollah sapagkat sila ay nagkakampo malapit sa sibilyan. Katunayan, meron pa nga raw pag-atake ang Hezbollah na nagmula mismo sa civilian houses. Ayon naman sa Israel, halos lahat ng mga itinira ng Hezbollah sa kanilang lugar ay na-intercept ito dahil inaasahan na ng IDF na talagang gaganti ang Hezbollah sa preemptive strike na isinagawa ng Israel. Ayon sa ulat, mula nang umatake ang Hezbollah sa Israel noong October 8, 2023, umaabot na sa mga 6,700 rockets, missiles at armed drones ang ipinalipad ng militanteng grupo sa Jewish state. Nagresulta ito ng paglipat ng mga libu-libong residente mula sa mga borders ng northern Israel at ng southern part of Lebanon. Ayon naman sa spokesperson ng Israel Defense Forces na si Daniel Hagari, Israel will not tolerate Hezbollah's attack on our civilians. Ipinahihiwatig ni Daniel Hagari na kung ano ang ginagawa ng kalaban sa kanila, ito ang kanilang ibibigay. Kung gusto nila ng kapayapaan, kanila itong ibibigay. Pero kung gusto nila ng giyera, hindi rin daw sila uurong. At kung ano ang ginagawa ng mga kalaban, ito ay susukli agad. Dagdag pa ni Daniel Hagari, we are operating in self-defense. Handa raw silang gawin lahat para madepensahan ang people of Israel. Kinumpirma naman ng Lebanese media na affiliated sa Hezbollah na ang naturang grupo ay gumamit ng 320 drones at missile at binomba nito ang dalawang high-quality military base sa Israel. Ang impormasyong ito ay kinumpirma mismo ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Hindi nila itinanggi ang naturang pag-atake. Dagdag pa ni Nasrallah, ang kanilang pag-atake sa Israel, bunsod ng kanilang paghihiganti sa isang leader ng Hezbollah na si Fuad Shukr na namatay sa Beirut noong nakaraang buwan dahil sa airstrike ng Israel. Nangako daw sila na kanilang ipaghihiganti lahat ng mga top commander ng Hezbollah kasama na ang pagkamatay ng leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Nababahala naman ngayon ang mga negotiators sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa napagkakausap ang Israel at Hamas. Ayon sa USA, Qatar at Egypt, paano makakamit ang kapayapaan in the region
kung halos araw-araw ay merong palitan ng bomba sa magkabilang panig. Lalo na habang nag-uusap ang delegado ng Israel, Qatar at Egypt at US sa Doha, Qatar, araw naman ito kung saan umatake ang Hezbollah sa Israel. Kaya ayon sa ibang analyst, kung sakaling magkasundo na ang Israel at Hamas, napakalaki naman ang possibility na uusbong ang panibagong giyera sa rehiyong ito sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Samantala, kinumpirma naman ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na nagpulong na sila ng kanyang Defense Minister na si Yoav Gallant at pinag-usapan ang susunod na galaw sa mga susunod na oras. Hindi rin daw nawala sa usapin ang safety ng magkabilang panig kung sibilyan ang pag-uusapan. Inatasan na nito ang kanilang Security Cabinet para sa plano. Ayon kay Yoav Gallant, sa susunod na 48 hours, ang Israel ay magdedeklara ng state of emergency. Ito ay upang atasan ang IDF na magbigay ng instruction sa citizens of Israel kung ano ang kanilang kinakailangang gawin sabagat every now and then ay kanilang inaasahan ang muling pag-atake ng Hezbollah sa kanilang lugar. Kinumpirma din ni Yoav Gallant na nagkausap na sila ng US Secretary of State na si Lloyd Austin at dito ay kanyang ipinaliwanag na nagsagawa na nga sila ng precise strike sa Lebanon. Ito ay upang ipagtanggol ang citizens of Israel. Kung baga, ipinaliwanag niya na inunahan na nila ang Hezbollah para hindi na sila makapagawa pa ng pag-atake sa Israel. Pero ganun pa man, matapos na magsagawa ng preemptive strike ang Israel, gumanti naman ang Hezbollah. Sumagot naman daw si Lloyd Austin. Ayon sa kanya, lagi daw nakasubaybay ang gobyerno ng Amerika sa mga pangyayari ngayon sa Lebanon at nangako raw ang USA na hindi nila pababayaan ang Israel. Ayon naman sa presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden, Israel has the right to defend itself. Pero ayon sa Amerika, kahit na sinusuportahan nila ang Israel sa kanilang gera sa Hezbollah, hindi rin daw mawawala sa kanilang isip na lagi nilang pinaaalahanan ang Israel na mas magandang magkaroonan ng kapayapaan sa kanilang lugar. Siniguro naman ni Yoav Gallant na ang Israel ay laging nakahanda. Katunayan, ayon sa mga pahayag ni Daniel Hagari na ang nasabing 320 drones at missile ng Hezbollah ay matagumpay daw na na-intercept ng air defense system. Taliwas daw ito sa mga pahayag ng Hezbollah na nawasak nila ang mga base militar ng Israel. Wala raw itong katotohanan. Iginigiit kasi ng Hezbollah na nasira daw nila ang ilang mga base militar ng Israel. Pero ang lahat ng ito ay mga kapwa kasinungalingan.